Ang tanong, bawal ba may tato? Bawal. Kung mag-apply ka may tato, kailangan talaga burahin mo muna yan para ma-avail ka. Yan talaga ang patakaran. Ibang striker na nakilala ko, yung iba pinalad, yung iba abutan ng 5 years nag-strike. Tapos ngayon, yung iba din mahina sa stamina, 50. Ang pinaka-importante talaga, yung preparado ka. Tapos kung nandoon ka na sa striker ka, iwasan mo yung mga babae dahil maraming tukso doon sa kampo. Iba nakabuntis. Tapos yung iba din nagkakaso. Yan ang talagang kung mag-striker ka, iwasan mo talaga yon. Yung mga high school graduate, hindi talaga makapasok kung walang insito. Kung ikaw ay may plano talaga magkuha ng military, kailangan talaga may escape ka. Kailangan talaga may certificate. Ngayon, ang sundalo yung moderno na, hindi katulad noon. Totoo ba may backer? Depende yon. Dahil karamihan sa nagpasok ng sundalo ay may backer. Kung pinalad man sila yung iba talagang hindi makapasok. Katulad sa anak ko nga noon na walang backer. Doon ako na sa Basilan, pinakapo ko muna siya. Tapos 6 months siya nag-apply. Kaya nga, mahirap din. Kaya kung kahit mayroon kayong backer, kung may sakit kayo, huwag na kayong papasok. Baka kayo rin ang mahirapan. Ang advice ko lang doon sa walang backer, magsumikap kayo. Kailangan preparado kayo. Huwag magbudali. Step by step lang. Kasi ang sundalo, preparado ka talaga. Hindi ba makapasok ang may asawa at anak? Mayroong programa ngayon sa ating presidente. Enlistment. For example, kapko ka. Tapos may asawa ka, makapasok ka. Tapos indigenous people, pwede talaga kahit may asawa. Kung may bala ka magsundalo, huwag ka muna magpakasal. Asikasuhin mo muna yung pag-aral mo, focus ka doon. Basta may bala ka. Sa mga viewers, gusto ko lang ipaalala, itong video na to is advice lamang para sa mga aspiring soldiers, sa mga gustong magsundalo o gustong mag-abroad. Kasi ito, personal kong na-experience yung manuro test sa Philippine Army at saka sa abroad. At pinalad naman na makapasa sa bagay na yan. Huwag na nating patagalin pa guys. Ito na yung unang gagawin nyo. Ang neuro test ay isa sa maituturing na pinakadelikado sa lahat ng test. Kasi yung mga form is galing ng Higher Headquarters Philippine Army. So may serial number yon. So pag naka-fill up ka na yon at saka mabagsak ka sa exam is talagang wala ka ng chance. Bago pumunta ng venue, siguraduhin malinis ang lahat. Nakapagpagupit ka na, nakapag-shave ka na, at nakapag-nail cutter ka na kasi napaka-masailan ng mga nagche-check sa inyo or yung mga nagtitest. Tinitinan lahat. Kasi sa postura pa lang is nakikita na nagtitest sa iyo na talagang pang sundalo ka na. Diyan nakikita yung personal appearance ng isang sundalo na talagang mapagkatiwalaan sa lahat ng bagay. Sa forma pa lang at sa kanyang pananamit pa lang is talagang pasado na. So lagi nyong isipin na kapag pupunta kayo ng mga neuro test, tandaan lagi yung personal appearance nyo at saka yung gesture. Laging ganon, pasado lahat yan. Night before exam, kailangan nag-practice na kayong mag-drawing ng isang babae at isang lalaki kasi kadalasan yan talaga yung ginagawa ng mga nagtitest. Pinapadrawing kayo ng babae at lalaki, so kailangan handa lagi, hindi yung nandoon ka na mag-practice dahil lang sa drawing mo nabagsak ka. So kailangan mag-practice ng maigi.
Sa drawing naman, hindi naman kailangan na talagang pang-artist yung drawing mo. Yung marunong ka lang mag-drawing ng lalaki at babae, hindi masyadong makapal yung kilay, hindi masyadong malaki ang mata, hindi yung parang anime, yung normal lang na tao. Kahit na sabihin mong pangit yung drawing mo, kailangan naka-smile pa rin, tsaka hindi yung malungkot. Baka mamaya sabihin ng natitest is may depress kayo, kaya babagsak kayo nun. Tapos kumpleto ang kamay, may 5 daliri ha, tapos yung paa rin is may 5 daliri rin. Huwag rin masyadong malaki o masyadong maliit, katamtaman lang din. Kadalasan sa exam is pinapa-explain nila yung mga dinrawing mo. So kung example dinrawing mo is magsasaka or yung tatay nyo, kailangan marunong kayong i-depensa yun kung paano nyo i-explain yun. Kaya laging tandaan, alam nyo kung ano yung lalaki at ano yung babae, kasi ipapa-explain sa inyo yun. Ang next na gagawin nyo after ng drawing is yung written test or written exam. Huwag kayong malito kung ano yung sagot nyo sa written exam, kasi maraming doon mga question about sa family nyo, about sa personal life nyo, ano yung mga bisyo nyo, ano yung ugali nyo, ano yung nagpapasaya sa'yo, ano yung mga dapat gawin pag may problema, ilan kayong magkapatid, basta lahat doon, parte ng buhay mo. So napaka-importante na huwag malito, tandaan lagi yung mga sagot nyo. Pag wala kayong common sense, wala kayong presence of mind, talagang babagsak kayo sa written exams. Pag nasa venue na kayo, iwasan nyo makipag-usap na kahit kanino. Huwag magchismisan, huwag maingay. Ipakita nyong disiplinado kayo, kasi minsan nag-o-observe yung mga nagpapa-exam. May isang team yan sila lagi na nag-monitor ng mga galaw nyo. So kung kayo ay maingay, walang paki sa paligid nyo, talagang babagsak kayo, hindi nyo lang namalayan yon. Natapos na yung drawing nyo, natapos na rin yung written exam nyo o written test. So ang susunod nyan is yung interview. Yung meron tayong dalawang kategory, yung initial interview at saka yung final interview. So kailangan consistent yung mga galawan mo. Kung ano yung sagot mo sa initial mo, maaaring yun lang yung sagot mo sa final interview mo. So panatiliing disiplinado, yung tindig mo ayusin mo, maghintay lamang kung anong sasabihin sa iyo ng nagpapates. Kung sabihin na tayo ka lang, yan tumayo ka lang. Kung sabihin namang umupo ka lang din. Tsaka pag umupo kayo, kailangan na matipuno pa rin. Gaya ng advice ko, before kayo mag-written exam, kailangan huwag malito. Kailangan memorize nyo kung ano yung sagot nyo doon sa written exam. Kasi kadalasan, yan lang din ang itatanong nila sa initial interview at final interview. Kaya huwag magsinungaling. Bawal sa neuro yan, kasi mahuhuli rin kayo. Ganyan kagaling ang nagpapatest. So, ganyan kahirap yung neuro test. Sinasala talaga kayo. Mula umpisa hanggang dulo. Kaya hindi basta-basta pumasok ng sundalo ngayon. Biruin nyo, nakapag physical fitness kayo, pasado kayo. Yung mga validation sa documents nyo, pasado kayo. Sa medical exam, talagang napakamaselan rin, kasi nga, chine-check lahat buong katawan nyo. Mura mata, tenga, ilong, tsaka lahat, ngipin nyo, bunganga nyo. Ang ma-advise ko lang is mag-toothbrush kayo. Ay, joke lang. Ang advice ko lang, before ng medical exam, huwag kayong tagay ng tagay. Huwag kayong uminom, huwag kayong kumain ng maalat, baka magkasakit kayo sa kidney. O kaya sa baga nyo naman, huwag kayong magbuhat ng mabigat, baka mamaya magka-TB kayo. Ang hepatest, mahirap rin yung hepatest na yon. Kapag may inheritance kayo ng hepa, huwag na kayo mag-try, mababagsak din kayo kasi ang daming test. Sa x-ray, yung may mga spotting dyan, makikita talaga yan sa x-ray. So advice ko sa inyo, iwasan nyo na magsigarilyo kung may balak talaga kayo magsundalo. Tsaka yung tattoo nyo, paboran nyo na yan, kasi yung tattoo is bawal talaga. Kasi doon meron silang physical examination na patuwarin kayo. Check yung itlog nyo, may bulitas ba, check yung pet nyo kung may almoranas ba. So ang daming proseso, ang haba ng proseso sa pagsusundalo. So kailangan lagi kayong handa, kasi yung medical na yan napaka-delikado. Masasayang lahat ng pinaghirapan nyo, kasi sa
isang mali mo lang, isang bagsak mo lang, isang sakit mo lang, goodbye na. Meron nagtatanong kung yung about sa mata, kung may problema kayo sa mata, babagsak rin kayo kasi nga alam nyo na yung magsundalo ka, kailangan makatama ka. Mamaya 20 meters hindi mo pa matamaan. So ganyan lang yung gagawin. So sa lahat ng mga nagtataka kung bakit nandito ako ngayon, si Papa kasi busy, ang daming ginagawa ni Papa ngayon. So ako, experience ko na rin yan kasi 7 years in the service ako sa sundalo. So alam ko na yan, nakapag-re-enlist na ako ng 2 beses. So sa level ng mga nag-a-apply ka pa lang, masasagot ko rin yung mga tanong nyo. Itong mga tips ko na to is talagang malaking tulong ito. So wag nyong kalimutan, laging sinasabi ko sa inyo, mag-subscribe kayo dito sa channel namin kasi marami pa kaming video na paparating. Kami, yung father and son, doon ng Pilipinas. Share nyo ito sa lahat ng mga kakilala nyo, itong video na to, i-share nyo ito kasi nga is malaking tulong to. Saan pa kayo makakuha? Libre na kayong manood. Ang gagawin nyo lang is mag-subscribe kayo. Panoorin nyo yung mga last video namin, yung how to pass the physical fitness test, yung reception, paano ba gawin yung reception, ano pa ba yun, yung army dasin, i-memorize nyo yun kasi yung army dasin na yun is ginagamit yon sa pagsusundalo. So laging tandaan nyo guys yung mga advice namin at tips. So uulitin guys, gusto ko mag-comments kayo, mag-suggest kayo kung ano yung next content namin. I-comment nyo lang dito sa YouTube channel namin sa video na ito. Tapos gagawan ulit namin ng magandang video. Maraming salamat. See you next time.